Habang nakaupo si Ethan sa kanyang kama, biglang tumunog ang kanyang telepono. Pagtingin niya sa screen, nakita niyang ang kanyang lolo ang tumatawag. Agad naman niyang sinagot ang tawag. "Hello, lolo!" Pagkasagot ng kanyang lolo ay agad siyang kinumusta nito. "Kamusta ka na, Ethan?" Sinabi naman ni Ethan na maayos naman siya. Matapos ang maikling kumustahan, sinabi ni Don Alejandro na nabanggit sa kanya ni Ramon ang balak ni Ethan na magtrabaho bilang driver ni James. Kinumpirma naman ni Ethan ang sinabi ng kanyang lolo. Nabanggit din ni Ramon ang tungkol sa inyo ni Leah. Pwede ko bang malaman kung ano ang nangyari? Ipinaliwanag naman ni Ethan ang lahat. Sinabi niyang bigla na lamang nagbago si Leah at kalaunan ay nakipaghiwalay ito sa kanya. Matapos marinig ang buong kwento ni Ethan, saka nagsalita si Don Alejandro. "Kayo lang ang makakaayos niyan. At kung ano man ang maging desisyon ni Leah, dapat mo iyong respetuhin. Ako naman ay lagi lang nakasuporta sa magiging desisyon mo." Napangiti si Ethan sa sinabi ng kanyang lolo. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Kinabukasan, maagang nagtungo si Ethan sa Orex Global Group. Unang araw niya bilang driver ni James. Ngunit pagdating niya roon, hindi siya pinapasok ng mga guard. "Good morning, sir. Ano po ang sadya natin? Pupunta sana ako kay Sir James Reyes. May appointment po ba kayo kay Sir James?" "Opo. Ako po sana ang magiging personal driver niya." "Pasensya na po, sir, pero wala pa po kaming natatanggap na abiso tungkol doon. Hindi po muna namin kayo maaaring papasukin hanggat wala po kaming kumpirmasyon mula kay Sir James." "Sige po, tatawagan ko na lang siya." Dahil dito ay agad niyang tinawagan si James. Pagkasagot ni James ay saka lamang nito naalala ang napag-usapan nila. Agad itong bumaba upang sunduin si Ethan. Pagkababa ni James ay ipinakilala niya si Ethan sa mga guard. "Mga kuya, si Ethan nga pala. Simula ngayon siya na ang magiging personal driver ko. Kaya kung makita ninyo siyang pumapasok dito sa Orex Global Group, huwag na ninyo siyang harangin. May pahintulot siya na pumasok anumang oras kapag kailangan ko siya. Pakisama na rin siya sa mga authorized personnel." Matapos ipakilala si Ethan sa mga guard, dinala naman siya ni James sa reception area upang ipakilala sa mga receptionist. "Everyone, this is Ethan. Siya na ang magiging personal driver ko simula ngayon." "Nice to meet you, Sir Ethan. Kapag may kailangan si Ethan, tulungan ninyo siya." Of course, Sir James. Pagkatapos nito ay sumakay sila sa elevator. Ngunit bago sila nagtungo sa opisina, inikot muna ni James si Ethan sa buong kumpanya. Isa-isang ipinakita ni James ang iba't ibang departamento. Matapos ang paglilibot ay iniwan niya si Ethan sa employee lounge. Doon siya maghihintay sakaling kailanganin siya ni James. Ilang oras ang lumipas. Binalikan at tinawag ni James si Ethan sa guest lounge. Agad namang lumingon si Ethan kay James. "Tapos na ang office hours. Tara, uwi na tayo." Agad namang tumayo si Ethan. Napatingin siya sa paligid. Halos wala ng tao. Ang ilang empleyadong natitira ay nag-aayos na ng kanilang mga gamit. Napangiti si Ethan. "Natapos ang araw ko ng ganun lang." Habang nasa elevator ang dalawa, inaya ni James si Ethan na maghapunan sa kanyang bahay. "Sa bahay ka na maghapunan. Gusto ko ring ipakilala sa iyo ang asawa at anak ko." Agad namang sumang-ayon si Ethan. Pagdating nila sa ground floor ay nagpaalam si Ethan upang kunin ang kanyang motor. Ngunit pinigil siya ni James, "Wag na. Sumabay ka na sa akin. Makapagkwentuhan na rin tayo habang nasa biyahe." Sandaling nag-isip si Ethan bago tumango. Habang kinukuha ni James ang kanyang sasakyan, naghintay muna si Ethan sa labas ng gusali. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si James upang sunduin siya. Pagkasakay ni Ethan ay agad na silang umalis.